Isang maulang araw sa inyo mga idol, at ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng subwoofer sa ating kotse. Ito po ay kung medyo bitin kayo sa base ng inyong sasakyan, maganda kung ito lang ang ilalagay natin. Kung dagdag base lang, no? Kasi itong ating subwoofer na to ay medyo may kaliitan lang, at syempre cost effective, napakamura. Ang bili namin dito 3,800. So sa mga online shop, meron yan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ba laman. So yan, kumpleto na po yan. Lahat ng kailangan nyo sa pagkakabit ng ating subwoofer ay nandito na. Meron na siyang RCA, meron siyang wire para sa power supply, then meron na rin siyang para dun sa remote. Yan, yung ikakabit natin sa stereo. So lahat halos nandiyan, may fuse na nga rin yun. So yan, lahat yan ay kakabit natin. Tapos, at kung gusto nyo naman, yan meron din siyang remote. So yan yung volume niya. So yan yun. So titignan natin mamaya kung paano ko na-connect to, kasi lumalabas na meron siyang gantong wire. So ito, nakakabit din to para ma-volume down, volume up. Then meron siyang mga mounting kit. Yan, ganyan. Then user manual syempre, at yung mismong ating, ito may kasama pang paminta. And then yung ating mismong subwoofer na. So package na yan, no? Hindi nyo na kailangan pang lagyan ng baffles, gumawa ng baffles. So package na siya. Yan, no? Isang bagsak na. So sa madali salita, ikakabit nyo na lang. And then ngayon, buksan natin, pakita natin. And then ngayon, yan, papakita natin. So lumalabas na 10-inch woofer ang meron sa kanya. 10-inch to. Then yung construction niya, yan parang aluminum parang basta bakal siya, steel, hindi siya plastic. Yan steel, kaya medyo mabigat din. Then ito yung mga pihitan niya. So tara, kabit natin at tignan natin kung maganda ba tumunog ito. Gawa ng kinetic daw. Okay, tara. So unahin na natin, buksan natin itong mga wiring harness, no? So yung mga wiring harness niya, ano ba yung mga kasama? So ito nga yung para sa remote, then RCA, tapos meron pa siyang maliit na wire para sa ground, no? Pang grounding natin. So ngayon, pakita ko lang sa inyo kung gaano kahaba para may idea kayo. So ito yung magiging main power supply. So ito, so yun nga, meron na siyang fuse. So lumalabas rekta sa battery ito ikakabit. Tapos yung haba niya siguro 1, 2, 3, 3.5 metro lumalabas. So mga 4 lahat. So titignan natin kung aabot doon sa likod, kasi karaniwan kinakabit lang to under seat, no? Tapos itong kanyang RCA, tignan natin kung gaano kahaba. Siguro 1, 2, 3. So lumalabas na 3 metro itong RCA. So palagay ko hindi aabot ito sa likod, doon sa trunk. So kapag gusto niyo yung ikabit sa trunk, malamang mag-provide kayo ng pang-extend nito. Plus ito, madali lang naman. So splice na lang naman Pero ito ang problema. Talagang mag-extend kayo. May nabibili naman yan parang pangdugtong. Tapos para maging RCA uli. So yan. Tapos ito, assume ko mga 3 meters na lang din to. So okay, sige, unahin na natin siguro yung sa may stereo side. So lumalabas ito, kakabit natin yung RCA tsaka itong kanyang remote para kapag nag-on kayo ng stereo ay mag-o-on din yung ating amplifier. Tara. Okay, so ang unang ginawa natin, itong blue wire, no, para sa remote, itatap nyo ng, kunyari ito yung pinaka wiring harness nyo, karaniwan yung blue na wire, or else kung minsan meron yan nakasulat na ganito, yan remote output only. So itatap nyo lang dyan, yan yung blue wire. Tapos ito papunta to dun sa may remote na port, no, ng ating amplifier. Tapos itong ating RCA, yan, ganyan lang kasimple. So isasaksak lang natin dito sa likod. Yan. And then okay na, ready to go na. Kumbaga, pwede na natin ibalik. Itong wire na nga pala na ito, diskarte nyo na kung paano ninyo papabaybayin sa ilalim yung ating wire na to. So ito yung RCA nga, tsaka yung remote. So dalawa lang naman na wire yan. So actually 3, dahil ito left and right. So papabaybayin nyo, papadaanin nyo dun. At sa akin, katulad nyan, ito, dito lumabas yan. Yan, ganyan lang. Then ibabaybay natin sa mga gilid-gilid na to. Ganun ang gagawin natin. Tapos sa next naman, pagapangin natin itong wire na pula. So ito yung magiging power supply ng ating amplifier. So main yan, no? Ito rin yung kanyang fuse.
Tapos itatap lang natin dito sa ating positive. So ito, pwede ako mag-tap dito. Okay, so yan, katulad yan, na-tap na natin. So yan, ayusin nyo na lang yung pagkakabaybay ng wire. So dyan muna yan. At testingin natin yung ating subwoofer. Tara, sa loob. Okay, so all in all, meron tayong mga wire na to. So yan lang naman, no? Yung ground, yung ating positive galing sa baterya, then yung remote galing sa stereo, then yung RCA na. So ngayon, pagdating sa ground, pwede nyo naman idikit to kahit saan sa body ng ating sasakyan. So, ilalagay nyo na kahit saan may tornilyuhan, pwede nyo siya dong itap. Tapos, ito na yung magiging negative natin. So, ngayon, gagawin natin sa amplifier. So, napakasimple lang naman, no? Konting wire lang ang ginamit natin kung tutuusin. So, dito sa amplifier, lagay lang natin tong negative. So, ito, ground to, negative. Yan, tutornilyo mo lang ng ganyan. Yan yung negative nya. Then, yung positive dito sa baba. So mababasa nyo naman yan, ground, positive 12, DC, then tutusok nyo lang, then may power na yan, no? So ngayon, power pa lang yan, pero hindi pa siya mag-o-on, no? Kung papansin niyo, wala pa rin ilaw dito, kasi hindi pa siya mag-o-on dahil wala pa yung remote. So ngayon, lumalabas, ito yung ating remote, no? Yan, mababasa nyo, REM, nakalagay, REM. Remote yan, ibig sabihin. So napakanipis na wire lang at itatap natin yan sa loob. Yan, kompleto na yung wiring. Wala pa rin power dahil hindi pa tayo nagsi-switch on sa ating stereo. Pag nag-switch on, sige pa switch on, tingnan natin. Yan, syempre may power na. At wala rin syempre tugtog pa yan dahil hindi pa nakakabit yung ating RCA. So lalagay lang natin RCA dito. Then good to go na. Yan, pwede nang tumugtog yan. Katulad yan, no? Tetestingin natin kung may sounds na. Paki-volume up. Then na natin. Yan. Okay, syempre hindi nyo naman ma-appreciate, no, yung pinagbago ng tunog. Pero syempre napakalaking dagdag sa bass nito. Dahil kahit maliit lang siya, buong buo yung tunog. Okay na okay para sa akin. Then ngayon, kung titignan nyo dito sa part na to, meron siyang mga input gain, bass boost, so low pass, no? So low pass filter, kung ano lang yung gusto ninyong padaaning frequency. So normally kahit gitna lang yan. Then bass boost, kung gusto niyo dagdagan ng bass. Yan, then input gain. So parang volume na rin yan. So bukod dyan, meron din tayong phase invert, no? So ito, titignan ninyo kung saan yung magandang bass, no? Kasi kapag iyan, karaniwan kasi is nagkokontrahan yung ating stock na speaker dito sa ating subwoofer. So kailangan yung piliin. Pagka nagkakaroon ng bass cancellation, pangit yung bass, pindutin nyo to para maging in phase sila nung ating mga stock na speaker. So yun ang purpose nito, phase inversion, no? So 0 and 180 degrees. So para mong binabaliktad yung ating terminal ng speaker dyan. So titignan nyo kung ano yung mas magandang bass. Then ngayon, eto, meron din siyang high level input. Kung gusto niyo galing sa mismong, kunyari wala kayong RCA, no? Yung stereo walang RCA, pwede ito high level input. Ibig sabihin, ang ipapasok nyo dito ay magtatap kayo dun sa mismong mga speaker ng stereo ninyo. So pwede rin yan, no? Then may fuse siya dito. Then ngayon, eto, remote control. So katulad nga niya, may kasama tong wire na ganito. Yan, pwede nyo tong ibaybay, no? Papunta dyan sa inyong mga controls. So pwede nyo isaksak yan dyan. Then meron tong kasamang ganito, remote control. Then susubukan natin. Yan, katulad yan. Oh. So pwede ko siyang lakas hina dito. Okay, so yan, no, mga idol, yan. Umiilaw na siya. Ibig sabihin gumagana yan. Yan, pagka hinihinaan ko, nawawala yung bass, hindi gumagana. Then kapag binolium up ko, yan, nagkakaroon siya ng bass. So gumagana, kumbaga bino-volume up natin to. So ngayon mga idol, kung papansinin ninyo, etong pwesto ko ay ilalim ito dapat ng upuan. Dapat ito yung upuan ko. Ngayon sa SB kasi, medyo mababa yung clearance dito sa ilalim. So lumalabas, baka dito sa likod ko na lang din to ilagay. So ngayon para lang matesting at pakita sa inyo, ginawa ko muna. Pero ito, tinanggal ko muna yung upuan para sana gawan namin ng paraan kung paano namin ito mailalagay dito sa ilalim.
Pero kasi lumalabas na medyo gipit talaga. Pero para bigyan ko na lang din kayo ng idea kung gaano kalaki tong ating subwoofer na to. Yan o, yung taas niya, no, lumalabas na, yan o, kulang-kulang 3 inches. Yan o, ganyan lang siya. Kulang-kulang 3 inches. Then yung haba niya ay, yan, 14, no? Kulang-kulang 14. So actually, yung centimeter ang titignan natin is 35 cm siya. Yan, 35 cm. Then yung lapad niya ay, yan, is 26 cm o kulang-kulang 10 inches. No? Ngayon, ganun. So ngayon, depende sa inyo kung pasok na pasok ito sa inyong sasakyan. Pero palagay ko, yung mga bagong sasakyan ngayon, medyo mas maluluwag kasi yung ilalim nun. So, pasok na pasok. Pero ito sa akin, malamang, ililipat ko doon sa likod. Pero okay naman eh. Kasi nga, malakas naman siya. Maganda yung tunog niya. At yung bigat, siguro, palagay ko, lagpas 5 kilo eh. Mabigat talaga. Siguro, may 7 kilo rin to. Yan. Tapos, yan. Ang ganda ng tunog. Wala siyang rattle. Hindi nagra-rattle. Okay na okay. So, yun mga idol. Kung gusto ninyo magbumili nito, walang problema, napakaganda, malaki ang maidadagdag sa car audio ninyo. Talagang gaganahan kayo magpatugtog, hindi na tunog lata kumbaga. So yun lang mga idol, maraming salamat po. At yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Yun lang po.